Ang sinahod ko to mga kakwento ay so nasa 282,000, 28 na lapad. 282,595,000 yen. Yo, what's up sa inyo mga kakwento? So, kumusta? So, sasahod reveal na po ulit tayo. So, nagsahod reveal tayo ng 2021, 2022, 2023. So, ngayon ay April 2024. So, magkano ba yung naging diferensya ng simulat sa pool ng nag-umpisa tayo magtrabaho dito sa Japan bilang factory worker or trainee visa? Magkano ba yung naging in-increase ng sahod natin, ha? Kasi dito mga kwento, no, sa company namin, hindi ko naman sinasabing sa lahat ng company ay ganito yung scenario nila o yung nagiging patakaran nila na after ng 3 years ay tataas yung sahod mo, tataas ng company yung sahod ninyo. So hindi ko po nilalahat ng company ay ganun po. Meron din po yung sunumama o yung stay or yung may mga trainee visa dito o mga nakapix na po yung sahod nila. Nakapix na ng 15 na lapad, 18 na lapad. Yan po yung mga farmers, mga construction worker, mga scaffolding, mga ganyan mga kakwento, ano, may mga nakapix na po yung sahod nila. Pumasok man sila ng Sabado o Linggo, ay nakapix na ako sa 15, 18, mga ganyang sahod, 18 na lapad. Pumasok man sila na hanggang Webes, lalo sa hanggang Webes lang, nakapix pa rin po yung sahod nila. So may panalo at may talo sa ganong senaryo kapag ang sahod nyo dito sa Japan ay nakapix. Halimbawa, in-fix yung sahod nyo ng mga employer nyo ng 15 na lapad. So, hindi nyo masabi kung anong buwan o araw yung meron kayong overtime o yung mas mahaba yung trabaho nyo kasi pahinga nyo sa buong linggo. Yung isang kasama namin dito, kabilang kwarto, so parang ang trabaho nila ay scaffolding, lulis hanggang Sabado minsan, lulis hanggang Webes, paiba-iba, pero nakapix po yung sahod nila. So, kaltas na po lahat ng mga bayarin. Hindi ko kagaya sa amin sa mga factory worker, trabaho sa isang company na regular po yung nakadepende sa overtime, sa pasok ng trabaho, sa pasok ng araw. Ngayon, ipapaliwanag ko po lahat kung paano ang nagiging pasahod ng isang trainee visa dito. Yung mga kaltas. Ayan. So, ngayon, hawak-hawak natin ang ating payslip. So, ngayon ay March 30, mga yun. Kasi sahod namin ang katapusan, nagkataong Biyernes, last day yung Biyernes is 29. So, ibinibigyan na payslip sa amin ng working days. Pagka Sabado, Linggo, wala nang opisina kasi kaya pagka ganyan, inabutan na ng 29 yung sahod, at nakatapusan, 29 pala binibigay na. So, ngayon, binigay na sa amin ito. Ayan, ngayong araw ay Sabado de Gloria. Sigurado marami nagsiswimming sa Pilipinas sa mga ilog at dagat. So, ngayon, na-withdraw natin kahapon. Ayan, may sariling kalendaryo kasi ang Japan, pero naka-indicate pa rin dito na 629 ang naka-indicate na one. So, paliwanag ko lang po mga kwento. Ngayong buwan ay nakapasok po tayo ng 23 days. Tapos nagkaroon po tayo ng overtime na 30 hours sa loob ng isang buwan. Tapos meron tayo isang Sabado. Yung 23 days kasama na naka-include na po isang Sabado doon. Tapos meron tayong tatawag na night differential na 2.5 hanggang 3 lapad ang dagdag sa sahod natin. Kaya umabot ng ganito kalaki. Kahit na yung overtime natin ay 30 hours lang, ay umabot pa ng ganito kalaki. Nagdagdag sila ng tatawag na night differential kasi panggabi ako. Tapos yung in-increase ng sahod ko dahil nga 3 taon mahigit na ako dito sa Japan, nag-increase yung company namin sa bawat empleyado dito ay nag-i-increase yung sahod pag ikaw ay lumampas na ng 3 taon at nakapirma na ng panibagong kontrata na another 2 years, pang 3 to 5 years contract na. Tama, 3 to 5 years contract na. So ngayon, yun nga, paliwanag ko lang mga kwenta kung paano yung, kasi marami nagtataka, paano daw ba yung 23 days, 22 days, ito pakita ko sa kalendaryo. Kasi medyo hindi nila na-get yung ganong senaryo pala na yung ilang araw pinasok. Paliwanag ko lang po sa inyo, Ito po ang kalendaryo mga kwento. Halimbawa, ayan,
So, ang pasok nyo ay 1 hanggang katapusan. So, magbibilang kayo ng ilang days mula sa Monday. Magbibilang kayo ng Monday hanggang Friday. Hindi ko kasali yung Sabado at Linggo. So, mula sa 1 hanggang 30, kung ilang days yung pinasok mo ng Lunes hanggang Biyernes. O halimbawa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20 days. 20 days kayo kasi hindi ko kasali yung Saturday kasi Sabado, Lunes hanggang Biyernes ang pasok nyo lang ng buong linggo. Pagka Sabado, additional days na ho yun. So, ang ibibilang i-count nyo lang ho yun ay yung Monday hanggang Friday na buong buwan. So, ilan po ba yung Monday hanggang Friday nyo? Tapos, saka lang ko kayo mag-a-add kapag yung pinasukan nyo Sabado. Parang additional na ho siya. So, kagaya na yan. Halimbawa, Lunes hanggang Biyernes. O, pag-umpisa ka ng 1. Kasi, ang start ng kanyo 1, ang cut-off nyo ay 30. So, yung 30, hindi na kasali sa working days kasi Sabado na siya. Kaya mag-start ka ng 1 hanggang 30, bilangin mo ilang araw kayo papasok. Mag-start ka ng 1 kasi Friday yan, counted pa rin yan kasi nasa Monday to Friday ka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, and 21. So 21 days kang pumasok. Ngayon, kaya nilatatawag na 23 days, i-add mo kung ilang Sabado yung ipinasok mo sa loob ng isang buwan. O kung halimbawa, pumasok kayo ng Lunes hanggang Biyernes ng 11 to 15. Tapos, pinapasok kayo ng Sabado plus 1 ka doon sa regular days na pinapasok nyo sa buong loob ng isang buwan. Kaya nila tinatawag na 22 days, 23 days. So, nakadepende sa company nyo. Nakadepende sa company nyo kung yung pong Sabado na pinasok nyo ay alternate pay or regular pay o additional araw lang sa pinapasok ng regular days ninyo. Kaya una tinatawag na ganong 22 days, 23 days. So, ngayon, pinaliwanag ko lang ho yun. Sinabi ko na naka 23 days tayo. Bali, 22 days yung regular na pinasok namin na Lunes hanggang Biyernes. Nag-addition kami ng 1 day kasi pumasok kami ng isang Sabado. Kaya naka 23 days po tayo. Ngayon, ito po ang sinahod ko ngayong April. Pang sahod ng April 2024. So, saan ba? Kita nyo ba? Amo kasi bintana natin kasi medyo mainit eh. Ito na. Ang sinahod ko ngayon ay ito. Ito. Ayan. 200. Ayan, nakita nyo ba? Ayan. 211,000 yen. So, yun po ang sinahod namin. 211,000 yen. So, medyo malaki. Kasi, inabot ng gato kalaki yung 21 na lapad and 1,000 yen. So, kung i-convert natin sa Philippine money yun ay so, ang inabot ng 21 na lapad or 211,000 yen ay nasa 78,000 pesos. So, bakit nga ba ganun kalaki yung inabot yung sahod natin? Sigurado maraming magsasabi, mag-react naman na hindi inaabot ng 21 na lapad yung sahod ng santre. Hindi po lahat pare-pareho yung sahod ng mga trainee visa dito sa Japan or SSW. Hindi po lahat pare-parehas. Lalo't kung kayo pa panggabi at madadagdagan po yung sahod nyo ng Sabado at tataas yung sahod nyo na after ng 3 years nyo rito, tataas na per hour nyo kagaya sa company namin. Kasi ipapaliwanag ko lang po. Mga kwento, yung sahod ko noong nakaraan ay 986 lang. 986 yen per hour. So, after ng 3 years, itinaas po ng company namin yung per hour ko dito nang ginawa nilang 1,127. Ito, ipakita ko na nga lang. Yan. So, ito po yung naging per hour ko, 1,127 na. So, kung i-compute po ninyo, yung difference ng 986 ta 1127, medyo malaki po yung magiging difference niya. Sa per hour namin dito, it's almost 130 yen per hour ang madadagdag sa 140 yen ang madadagdag sa regular na sahod mo kada oras dito sa Japan. Kung i-compute mo sa loob ng isang araw, yung sa 8 hours lang, it's almost 1,000
1,000 yen ang madadagdag sa'yo kada araw. So ilang araw ka pumapasok sa loob ng isang buwan. Sabi mo na lang 20 days or 20 days ka papasok sa loob ng isang buwan. So additional to, 2 lapad ka or nasa 7,000 to 8,000 pesos ang madadagdag sa'yo kada buwan. Yun ang madadagdag sa sahod mo kada buwan dito sa Japan. Tapos madadagdag pa yung night differential na tinatawag na panggabi ka. So, pagka kompleto yung regular mong pinapasok na panggabi ka, so madadagdag ulit yun ng 2 hanggang 3 lapad. So, madadagdagan ulit siya ng 7 hanggang 8,000. So, sa dalawa pa lang na yun, is almost 16,000 na yung madadagdag sa inyo, sa sahod ninyo. Tapos, iladagdag mo pa yung OT mo, tapos yung isang Sabado. Kaya pumapatak nung galong kalaki yung sahod. So, ngayon, di pa po, noong nakaraang taon, so yung inabot ng 21 na lapad ko ay nasa almost 80,000 plus. Mababa ngayon kasi mababa yung palitan. Pero once na bumalik yung palitan ng 45 pataas, so yung 21 na lapad na yan ay aabotin ho ng 90,000 yan. So hindi lang ho 21 lapad ang sinasahod ng kasamahan ko dito. May ibang kasamahan ko kasi sila, pumapasok sila ng almost lahat ng Sabado ng isang buong buwan ay pinapasukan nila. Minsan umaabot po sila ng 25, 26, 27 na lapad. It's almost 100,000 sa Philippine money ho yun. Kaya nakakapanghinayang yung pagbagsak ng yen to peso. So ulitin ko po mga kwento, hindi po lahat ng OFW dito sa Japan ay pare-parehong sahod. Marami pong kategory at marami pong iba't ibang klase yung pagpapasahod dito. Kung halimbawa kayo farmers, kung kayo ay pumirma ng sahod nyo na nakapix or di kaya kada buwan, mga ganun po mga senaryo dito. May mga scaffolding dito, may mga construction worker na nakapix po yung mga sahod nila. Kahit masok sila ng Sabado o kaya ng Linggo, yung sahod po nila ay ganun pa rin. So yung 21 na lapad po na yun mga kakwento, nabawas na po lahat ng lahat ng expenses dito sa apartment namin, sa mga tax deduction. Ang sinahod ko to mga kakwento ay so nasa 282,000, 28 na lapad. 282,595,000 yen. So nakaltasan po tayo ng ang naikaltas po sa atin ay ito ho, 7 lapad. 7 lapad, 7,800 na ito. Kaltas ng bahay, tax lahat ho na yan. So ang pinakamalinis kong sinahod ay 211,000 yen or 21 na lapad. Yung sinahod ko na 21 na lapad mga kakwento, kaltas na ho yung bahay nyo, yung kuryente, yung gas, yung tax dito, kaltas na ho lahat yun. Yun na ho, pinakamalinis kong sinahod yung 21 na lapad, hindi ko ito pinagmamayabang. Hindi ko pinagmamayabang itong sinasahod ko. Nagsasahod reveal po tayo ngayon kasi para magka-idea din yung mga, lang mas ma-inspire yung mga nag-a-apply dito sa Japan. Magkaroon silang idea bakit 21 na lapad, ganun na lang sa 78,000 na lang. Kasi nga po, dahil nga sa palitan, nagbabago po ang pasahod dito dahil sa palitan. Pero yung standard ng pasahod ng Japan ay mataas pa rin po sila. Ngayon ho, yung 21 na lapad na yan, ang ikakaltas nyo na lang ay yung inyong allowance kada buwan. Kung magkano ba. Halimbawa, kakaltasan nyo siya ng 3 lapad. O di ang maikilalas na sa 21 is magiging 18 na lang 18 na lapad. So magkano pang 18 na lapad sa atin times na sa 37 kasi ang palitan ngayon is almost 66. Kaya niya pa rin para magpadala ng 60,000 kung kayo ay mag-overtime ng 30 hours o isang Sabado lang, tapos panggabi kayo, tapos medyo mataas yung sahod nyo, kaya nyo na magpadala ng 50 mil kada buwan. So, ito hindi ko pinagmamayabang, not to brag, sabi nga nila, not to brag, just to inspire. So, yung mga nagbabalak mag-Japan dyan, so may compare nyo na yung mga sahod ng Taiwan, ng Hungary, ng Japan, ayan. So, yun lamang po, sana yung mga nanonood at mga na-inspire, nag-apply dito sa Japan, ay mabigyan ko kayo ng idea sa mga vlog na to, sa mga video na to. So, maraming salamat. Hanggang sa muli. Babush!